Minsan, ang pinakamatamis na pag-ibig ay ang mga ipinagbabawal, yung mga lihim na tanging tibok ng puso at mainit na hininga lang ang nakakaalam sa bawat ungol na pinipigilan at sa bawat haplos na naglalagablab. Doon natin natatagpuan ang ating mga tunay na sarili. Sino nga ba ang mag-aakala na sa likod ng isang sikat na chick boy ay may nagbabadyang apoy na sisiklab sa piling ng isang lalaki? Isang pagtatagpo na nagsimula sa isang pakiusap at nagtapos sa isang mapangahas na pag-iisa. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Dito, ang bawat confession ay binibigyan natin ng puwang upang marinig at maramdaman. Bago tayo magsimula, siguraduhing nakasubscribe na kayo sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Huwag din kalimutang i-like ang video na ito at mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin tungkol sa kwento natin ngayon. Gusto ko ring magbigay ng isang special shoutout kay CJ mula sa Angeles City, Pampanga. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta at pakikinig sa M2M Desires. Mabuhay ka, Kabalen. Handa na ba kayong malaman kung paano naging ganap ang init sa pagitan ni Gabi at Josh sa malamig na lungsod ng Baguio? Tara, simulan na natin ang kwento. Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Kuya Will. Ako nga pala si Gabi, 19 years old, at kasalukuyang nasa ika-4 na taon ko na sa kolehiyo sa isang sikat na universidad dito sa malamig na lungsod ng Baguio. Kung titingnan mo ako sa personal, baka hindi mo aakalain na may dala-dala akong mabigat na lihim. Hindi ako ganoon katangkaran, pero masasabi kong biniyayaan ako ng hitsura. Maputi ang balat ko, matangos ang ilong, at marami ang nagsasabi na nangungusap daw ang aking mga mata. Dahil dito, hindi lang mga kababaihan ang napapalingon sa akin kundi maging ang mga kapwa ko lalaki. Lapitin talaga ako ika nga nila, at aminin ko man o hindi, nakaka-boost din iyon ng ego ko bilang isang binata. Pero sa likod ng malaartistang hitsura na yon, may isang katotohanan na pilit kong itinatago sa publiko. Ako ay isang bisexual o gay. Walang nakakaalam nito sa pamilya ko o kahit sa mga malalapit kong kaibigan, maliban na lang sa iilang lalaki na nakasama ko na sa masinsinang engkwentro. Hindi naman sila marami, siguro nasa 3 pa lang ang nagiging karanasan ko. At ang ikukwento ko sa inyo ngayon ang huli at pinakamarkado sa lahat. Nangyari ito noong 2nd year college pa lamang ako. Noon ko nakilala si Josh, isang transferee at nasa unang taon pa lamang sa aming paaralan. Mas bata siya sa akin, pero mas matangkad at may angking kaguwapuhan na talagang mapapalingon ka. Sa totoo lang, una ko siyang napansin nang ituro siya sa akin ng kaibigan kong si Carla. Halatang halata na natipuhan siya ni Carla, pero ako, nagkunwari akong walang pakialam. Ayaw kong may makapansin na interesado rin ako sa kapwa ko lalaki. Isa pa, nakagawian ko ng huwag mamansin ng mga gwapong lalaki dahil kahit alam kong attracted ako sa kanila, itinuturing ko pa rin silang kakompetisyon sa atensyon ng mga babae. Gustong-gusto ko kasi ang feeling na tinitingala ako bilang isang chick boy. Pride ko iyon. At iyon din ang dahilan kung bakit hindi kami agad naging close ni Josh kahit na nagsimula na siyang pumorma sa best friend ko. Sino ba ang mag-aakala na sa likod ng pagiging aloof ko, may nagbabadyang apoy na sisiklab sa pagitan naming dalawa? Kuya Will, lumipas ang ilang buwan
At unti-unti nang naging parte si Josh ng barkada namin. Parang normal na lang ang lahat. Sanay na kami sa presence niya at wala nang awkward sa pagitan naming lahat. Isang hapon, bandang 5:00, katatapos lang ng huling klase namin at dismissal na. Nakatambay kami sa labas ng school, nagkukuwentuhan at nagbibiruan kung saan kami pupunta. Kasama namin si Josh at si Karen, yung kaibigan ko na dati niyang nililigawan. Pero ngayon okay na sila bilang magkaibigan na lang. Tahimik lang ako noon, nakikinig sa usapan, nang bigla akong kinalabit ni Josh. Pagtingin ko sa kanya, seryoso ang mukha niya, pero may kakaiba sa tingin niya. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi sa harap ng iba. Tol, samahan mo naman ako sa loob ng school. Mag-CR lang ako sandali, sabi niya. Wala naman akong iniisip na masama noon, Kuya Will, kaya sumama ako agad. Pagpasok namin sa banyo, akala ko normal lang. Pero nagulat ako nang bigla niyang ilak yung pinto. Hindi pa ako nakakapagtanong kung bakit nang bigla siyang kumilos. Binuksan niya ang zipper ng slacks niya, saka ibinaba ang brief niya sa harap ko. Napatigil talaga ako, Kuya Will. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Parang uminit bigla yung mukha ko habang nakatitig ako sa kanya. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko noon. Gulat, kaba, at may halong kakaibang curiosity. Tol, anong ginagawa mo? Tanong ko. Medyo nanginginig pa yung boses ko. Tumingin siya sa akin diretso. Tapos sabi niya, Tol, pwede mo bang hawakan? Please, hindi ko na kaya. Parang napamura ako sa isip ko. Gago, lalaki ako, Josh. Sagot ko agad. Parang pinipigilan ko yung sarili ko. Pero hindi siya umatras. Mas lalo pa siyang lumapit. At yung tingin niya, parang nakikiusap talaga. Sige na, please. Ikaw lang ang gusto kong lapitan ngayon. Sabi niya. Ewan ko ba, Kuya Will. Sa totoo lang, doon ako nagulo. Yung pride ko, yung paninindigan ko, parang unti-unting nawala sa moment na iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako umatras. Parang may humila sa akin para gawin yung bagay na hindi ko akalaing gagawin ko. Dahan-dahan kong inabot yung kamay ko at hinawakan ko yon. Mainit. Yun agad yung napansin ko. At ramdam ko rin yung kaba ko, pati yung bilis ng tibok ng puso ko. Ilang segundo lang siguro yun. Pero pakiramdam ko ang tagal. Pagkatapos nun, mabilis siyang nag-ayos ng sarili niya. Parang may konting disappointment sa mukha niya. Siguro dahil saglit lang yung nangyari. Pero hindi niya alam, Kuya Will. Sa loob-loob ko, ang dami nang nagbago sa sandaling iyon. Doon nagsimula yung hindi ko inaasahan. Yung ugnayan na hindi na lang basta pagkakaibigan. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag kung bakit hindi ako umatras. Parang may parte sa akin na gustong intindihin kung ano ba talaga yung naramdaman ko noon. Kuya Will, pagkatapos ng nangyari sa banyo, hindi na talaga nawala sa isip ko si Josh. Gabi-gabi, naaalala ko yung sandaling iyon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit paulit-ulit kong binabalikan sa isip ko yung nangyari. Parang may naiwan na pakiramdam na gusto kong maintindihan. Hindi rin kami tumigil sa pagte-text sa isa't isa. Doon namin mas napag-usapan yung nangyari. Sa bawat message niya, ramdam ko na pareho kami ng iniisip. Isang gabi, nag-text siya, Tol, bitin yung nangyari sa CR. Hindi ko na itinanggi, Kuya Will. Ramdam ko rin yung sinasabi niya. Sumagot ako at doon na nagsimula yung mas diretsong usapan namin. Napag-usapan namin na gusto naming maulit yung nangyari, pero sa mas maayos na lugar. Yung walang istorbo. Yung wala kaming kailangang isipin. Dumating yung pagkakataon isang weekend. Nagdesisyon yung pamilya ko na pumunta sa Tarlac para bumisita sa mga kamag-anak. Gumawa ako ng dahilan para maiwan ako sa bahay dito sa Baguio.
Sinabi ko na marami akong kailangang tapusin para sa school. Sa totoo lang, may iba akong plano. Si Manang lang ang kasama ko sa bahay noon, pero alam ko ang schedule niya. Tuwing Sabado ng umaga, umaalis siya para mamalengke. Ibig sabihin, may oras na ako lang mag-isa sa bahay. Doon ko naisip na ito na yung pagkakataon. Pagdating ng Sabado ng umaga, tinext ko agad si Josh. Sinabi ko lang, clean ang area. Hindi nagtagal, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, si Josh na agad ang bumungad sa akin. Simple lang ang suot niya, shorts at t-shirt. Pero iba yung tingin niya. Halatang may inaasahan siya. Pinapasok ko siya at dinala pa akyat sa second floor ng bahay. Habang umaakyat kami, ramdam ko yung kaba ko. Tahimik lang kami pareho, pero parang ang bigat ng bawat hakbang namin. Dinala ko siya sa kwarto ng mga magulang ko. Yun yung pinakamalaki at pinakakomportabling kwarto sa bahay. Doon ko naisip na mas magiging okay kami. Pagpasok namin, malamig dahil sa aircon. Pero ako, pawis na pawis sa kaba. Si Josh, parang sigurado na sa gagawin. Agad niyang hinubad yung shirt niya tapos yung shorts niya. Parang handa na siya. Ako naman, Kuya Will, bigla akong kinabahan. Parang dun lang nag-sink in sa akin yung gagawin namin. Dahil sa hiya at kaba, nagpaalam muna ako na pupunta sa banyo. Kailangan ko munang ayusin yung sarili ko. Hindi ako ready sa itsura ko noon at ayaw kong mapahiya sa harap niya. Habang nasa banyo ako, doon ko naramdaman kung gaano ako kinakabahan. Pero kasabay nun, Kuya Will, may excitement din. At doon ko na-realize, hindi na ito simpleng curiosity lang. Parang may mas malalim na akong pinapasok na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Kuya Will, habang nasa loob ako ng banyo, pinilit kong pakalmahin yung sarili ko. Grabe yung kaba ko noon. Halo-halo na hiya, takot, at excitement. Hindi ko alam kung tama pa ba yung ginagawa ko, pero hindi ko rin mapigilan yung sarili ko. Inayos ko yung sarili ko. Sinusubukan kong maging ready. Ang iniisip ko lang, nandyan si Josh sa kabilang side ng pinto. Naghihintay sa akin. Kahit yun lang, sapat na para mas lalo akong kabahan at uminit ang pakiramdam ko. Pagkatapos ng ilang minuto, nung pakiramdam ko okay na ako, lumabas na ako ng banyo. Underwear na lang yung suot ko. Paglabas ko, nagulat ako sa nakita ko. Nakahiga na si Josh sa kama. Wala na siyang suot at parang kalmado lang siya habang nakatingin sa kisame. Parang matagal na niya akong hinihintay. Napatingin siya sa akin, tapos ngumiti ng konti. Tol, tabi ka dito. Sabay tayo. Sabi niya, parang normal lang ang lahat. Hindi na ako nagsalita. Lumapit na lang ako at umupo sa tabi niya sa kama. Ramdam ko yung bilis ng tibok ng puso ko. Dahan-dahan kong tinanggal yung huling suot ko. Doon na nagsimula yung hindi ko inaasahan na mangyayari sa amin. Magkatabi kami, parehong kinakabahan pero walang umaatras. Ramdam ko yung init ng katawan niya kahit magkalapit lang kami. Sa bawat galaw namin, mas lalo kong nararamdaman kung gaano kalapit yung sitwasyon namin sa isang bagay na hindi ko pa naranasan dati. Unti-unti, nagkaroon kami ng lakas ng loob na mag-explore. Sinubukan kong hawakan siya dahan-dahan lang, parang tinitingnan ko kung okay lang sa kanya. At nung hindi siya umatras, doon ko naramdaman na pareho kaming pumapayag sa nangyayari. Iba yung pakiramdam, Kuya Will. Hindi ko maipaliwanag ng maayos, pero ramdam ko na hindi na ito simpleng curiosity lang. May halo na itong emosyon at pagnanais na mas makilala pa yung nararamdaman ko. Tahimik lang yung kwarto, pero rinig ko yung paghinga namin pareho. Minsan, may mahinang tunog na galing sa kanya at doon ko lalo naramdaman na totoo yung nangyayari. May isang moment na bumulong siya. Tol, huwag kang titigil.
doon ako tuluyang nawala sa isip ko. Yung dati na iniingatan kong pride, parang nawala na. Hindi ko na iniisip kung ano ang tama o mali. Ang nasa isip ko na lang noon, yung pakiramdam na kasama ko siya sa moment na yun. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may nagbabago sa akin. Parang hindi ko na kayang umatras kahit gusto ko. At doon ko na-realize, Kuya Will, na yung nangyayari sa amin, hindi na basta laro o curiosity lang. Parang may mas malalim na akong nararamdaman kahit hindi ko pa alam kung ano talaga yun. Kuya Will, habang tumatagal yung ginagawa namin, naramdaman ko na parang hindi na sapat yung simpleng hawak lang. Parang may gusto pa akong gawin. May curiosity ako na hindi ko na mapigilan. Dahan-dahan akong gumalaw, palapit sa kanya. Tumingin muna ako sa mukha niya at doon ko nakita yung reaksyon niya. Parang hinihintay niya kung ano yung susunod kong gagawin. Tuloy mo lang, tol, sabi niya. Mahina pero diretso. Doon na ako tuluyang nawalan ng pagdadalawang isip. Sinubukan ko kung ano yung matagal ko nang naiisip gawin. Noong una, kinakabahan pa ako. Hindi ko alam kung tama ba o kung kakayanin ko. Pero habang tumatagal, unti-unti akong nasanay. Rinig ko yung paghinga niya na pabigat ng pabigat. Doon ko na-realize na may epekto pala yung ginagawa ko. Ganyan lang, sabi niya, habang hinahawakan niya yung ulo ko. Parang ginagabayan niya ako. Hindi ko na namalayan, Kuya Will, na lalo akong nadadala sa moment na yon. Yung dati nakabako, napalitan ng kakaibang confidence. Parang gusto ko pang pagbutihin. Gusto ko pang iparamdam sa kanya yung ginagawa ko. Pero habang tumatagal, may naramdaman din ako. Parang gusto ko rin maranasan yung nararanasan niya. Tumigil ako sandali at tumingin sa kanya. Halata sa mukha ko yung gusto kong sabihin. Tol, ako naman, sabi ko. Medyo nahihiya pero diretso. Hindi siya nagdalawang isip. Parang inaasahan na rin niya yun. Nagpalit kami ng pwesto at doon namin sinubukan yung matagal na naming naiisip. Pareho kaming curious, pareho kaming gustong maranasan yung pakiramdam na yon. Sa pagkakataong iyon, wala nang hiya, wala nang pag-iisip kung tama o mali. Ang meron lang, yung moment namin dalawa. At doon ko mas lalo naintindihan, Kuya Will, na hindi na ito basta curiosity lang. Parang may hinahanap na ako sa kanya at sa sarili ko na hindi ko pa kayang ipaliwanag ng buo. Kuya Will, noong nasa ganoong posisyon na kami, parang wala na akong ibang iniisip kundi siya. Nakatuon lang lahat ng atensyon ko kay Josh. Ramdam ko yung lapit namin sa isa't isa, pati yung init ng katawan niya. Tahimik yung kwarto, pero rinig na rinig ko yung paghinga naming dalawa. Mabigat, sabay, at parang hindi na mapigilan. Sa bawat galaw niya, may epekto sa akin. Parang alam niya kung paano ako gagalawin, kung kailan siya babagal, at kung kailan siya bibilis. Hindi ko alam kung saan niya natutunan yon, pero ramdam ko na kabisado niya yung ginagawa niya. At sa totoo lang, Kuya Will, lalo akong nadadala. Habang binibigyan niya ako ng atensyon, ganun din ako sa kanya. Parang pareho kaming nagbibigay at tumatanggap ng hindi namin inaasahan na mararamdaman. Yung mga katawan namin, magkalapit na magkalapit. Ramdam ko yung pawis, yung init, at yung tension na parang hindi na namin kayang pigilan. Wala na kaming pakialam sa oras noon. Wala na rin kaming iniisip kung may ibang tao ba sa paligid. Parang kami lang dalawa yung nasa mundo na yon. May isang moment na narinig ko siya na bumulong. Mahina pero malinaw. Tol, malapit na. Parang may halong kaba yung boses niya. Huwag kang titigil. Dagdag pa niya. Doon ko mas naramdaman yung bigat ng moment na yon.
mas lalo kong binuhos yung atensyon ko sa kanya. Ramdam ko yung tension sa katawan niya pati yung pagkapit niya sa akin. Habang tumatagal, pareho kaming papalapit sa limit namin. Parang may hinihila kaming isa't isa papunta sa isang bagay na hindi na namin kayang pigilan. At nung sandaling yon, Kuya Will, pakiramdam ko, kami lang ang nakakaintindi kung ano talaga yung nangyayari sa pagitan namin. Hindi lang siya basta pisikal. Parang may connection na nabuo kahit hindi pa namin alam kung ano talaga yon. Kuya Will, hindi nagtagal. Naramdaman ko yung pagbabago sa katawan ni Josh. Parang unti-unting tumitindi yung tension sa kanya hanggang sa hindi na niya napigilan. Narinig ko yung malalim niyang paghinga, sabay sa paglabas ng lahat ng naipon niyang pagod at emosyon. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo ko. Hindi ko na iniisip kung ano yung tama o mali. Ang iniisip ko lang, yung moment na magkasama kami. Halos kasunod nun, naramdaman ko rin yung sarili ko. Parang may alon na biglang dumaan sa buong katawan ko. Hindi ko napigilan. Sabay kaming napunta sa punto na yun, Kuya Will. Pareho kaming humihinga ng malalim pagkatapos. Tahimik yung kwarto, pero ramdam mo yung bigat ng nangyari. Akala ko doon na matatapos, pero nagulat ako kay Josh. Ngumiti siya, yung tipong may iniisip na naman. Hinila niya ako palapit sa kanya. At bago pa ako makareact, nagdikit yung mga labi namin. Kuya Will, doon ako tuluyang naguluhan. Hindi ko inaasahan yun. Ibang level na yun para sa akin. Hindi na lang siya basta pisikal. Parang may kasamang emosyon na hindi ko maipaliwanag. Saglit lang yung moment na yun, pero tumatak talaga sa akin. Pagkatapos, pareho kaming napahiga, humihinga, at tahimik. Walang nagsasalita, pero ramdam ko na may nagbago na talaga sa pagitan namin. Hindi na ito basta laro. At sa totoo lang, Kuya Will, doon ko unang naisip, baka hindi na lang ito curiosity. Parang may nararamdaman na ako na mas malalim pa sa inaakala ko. Kuya Will, pagkatapos ng nangyari sa amin, nahiga lang kaming dalawa sa kama ng mga magulang ko. Magkatabi kami, tahimik, at pareho pang hinihingal. Ramdam ko yung tibok ng puso niya habang unti-unti kaming kumakalma. Pareho kaming pawis pero wala na kaming pakialam doon. Sarap tol, sana maulit pa, sabi niya habang hinahaplos niya yung buhok ko. Ngumiti lang ako at sumandal sa balikat niya. Sa totoo lang, Kuya Will, sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko malaya ako. Parang wala akong kailangang patunayan. Wala akong kailangang itago. Hindi ko kailangang magpanggap. Doon, sa loob ng kwartong iyon, hindi ako yung taong inaasahan ng iba. Ako lang si Gabi. Pero kahit ganun, alam ko na hindi pwedeng tumagal yung moment na yon. May oras lang kami. Baka biglang dumating si Manang o kaya bumalik agad yung pamilya ko. Kaya kahit ayaw ko pa, kinailangan ko siyang paalisin. Tol, kailangan mo na umalis. Baka mahuli tayo, sabi ko sa kanya. Tahimik siyang tumango. Nag-ayos kami ng sarili namin. Inayos din namin yung kama. Sinigurado namin na walang bakas ng nangyari. Pagbaba namin, parang bumalik ulit sa normal ang lahat. Bago siya lumabas ng pinto, humarap siya sa akin. At binigyan niya ako ng mabilis na halik. Salamat Gabi, text na lang tayo, sabi niya. Hindi na ako nakasagot agad. Tumango na lang ako habang pinapanood siyang umalis. Kuya Will, naulit pa yung mga nangyari sa amin ng ilang beses. Hanggang sa dumating yung point na kailangan na niyang lumipat ng school noong 4th year college na siya. Doon na rin unti-unting naputol yung communication namin. Sayang Kuya Will. Pero kahit wala na siya ngayon sa buhay ko, hindi ko makakalimutan yung mga nangyari sa amin. Lalo na yung unang pagkakataon na yon. Hanggang ngayon,
minsan bumabalik pa rin sa isip ko. At minsan, napapatanong pa rin ako sa sarili ko kung ano ba talaga yung naramdaman ko noon. Kung curiosity lang ba yon o may mas malalim pa. Hanggang dito na lang ang liham ko, Kuya Will. Maraming salamat sa pakikinig. At diyan nagtatapos ang liham ni Gabby. Isang kwento ng pagtatago, ng mapanlinlang na imahe at ng paghahanap ng kalayaan sa gitna ng 4 na sulok ng isang silid. Nakaka-relate siguro ang marami sa inyo kay Gabby. Yung kailangang magsuot ng maskara sa harap ng ibang tao para lang hindi mahusgahan. Si Gabby, sa paningin ng iba, ay isang chick boy, ang ideal na lalaki para sa mga kababaihan. Pero sa likod ng maskarang iyon ay ang isang pusong naghahanap ng tunay na koneksyon sa kapwa niya lalaki. Nakakamangha kung paano ang isang simpleng hiling sa loob ng banyo ay nagbunga ng isang ugnayang hindi niya malilimutan. Gabby, salamat sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan. Ang payo ko sa iyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig, ang pagkilala sa sarili ay isang mahabang proseso. Hindi masamang protektahan ang iyong pride. Pero sana sa paglipas ng panahon, makahanap ka ng puwang kung saan hindi mo na kailangang magpanggap. Ang moral lesson dito, ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang kapag naging tapat tayo sa ating sarili. Ang pisikal na pagnanasa ay pansamantala, pero ang kapayapaan ng loob na dulot ng pagiging totoo ay panghabambuhay. Kayo, mga ka-desires, anong masasabi ninyo sa naging desisyon ni Gabby na panatilihing lihim ang kanyang pagkatao kapalit ng kanyang reputasyon? May maipapayo ba kayo sa kanya, lalo na at mag-isa siyang nagdadala ng lihim na ito sa malamig na lungsod ng Baguio? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Muli, maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan nyo ang confession na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan. Para sa mas marami pang kwento ng pagnanasa at katotohanan, mag-subscribe na sa M2M Desires at pindutin ang notification bell. Hanggang sa muli nating pagsasalo sa mga kwentong mula sa puso at laman. Ito ang inyong lingkod, Kuya Will, nag-iiwan ng katagang. Ang bawat lihim ay may sariling kwento. At dito sa M2M Desires, handa kaming makinig. Magandang gabi sa inyong lahat.